umalis. Kapal din ang mukha ninyo, no? Kapal. Matapos kayong tratuhin ng maayos sa mga magulang ko, ganito gaganting nyo sa amin. Pagsasalita nyo na ganyan yung tatay ko. At ikaw, pinatira ka namin sa bahay, di ba? No questions asked. Tapos gaganyanin mo kami. Ba't sinusumbat mo sa akin yan? Nagbabayad naman ako ng rent sa'yo, ah. Tinuring kitang parang kaibigan. Ako din naman, Olive. Naging kaibigan ako sa'yo. Actually, tinuring kitang mas higit pa sa kaibigan. Higit pa? Sige na, share niyo naman. Sabi ko na eh, hindi kayo madamdamin. Oh, pasok, di ba? Napamahal ka na sa akin. Because to me, you're sister. Kaya ang sakit lang. Ang sakit lang na binabaliktad niyo ako. Alam mo kung talagang tingin mo pamilya mo, desisyon ka. Kukumpinsin mo si Tito Hector na harapin niya yung kaso niya against sa pagkapatay niya kay Kuya Byron. You should face the law. Harapin niya yung batas, Liv. Inosente si Papa. So bakit siya tumakas? Fleeing is a sign of guilt, Liv. Look who's talking. Stop judging my dad dahil hindi siya masamang tao. Unlike your scammer dad. Na pinagmanahan mo ng pagiging traitor mo. Kahit na ganun si Dad, never ako nang-scam ng ibang tao. Unlike you and your dad, mamamatay tao. Hindi ako killer. Liv, alam mong nakakamatay yung pag-iipay drops, di ba? Kaya yun yung ginapit mo sa paglason kay Zach. At parang ikaw yung mga inspector, kaming mga kaibigan mo, binigyan mo isa-isa ng eye better, di ba? Kami talaga, Liv? Yan. Kung matino talagang law student ka, dapat alam mo na hindi enough basis yung mga yan para akusahin ako ni Inspector Georgia. Oo, law student ako. Kaya alam ko kung anong criminal liability for the planting of evidence. Section 29 of RA 9165 states that any person found guilty of planting any dangerous drug or controlled precursor... Wala ngang enough evidence si Inspector Georgia na nagpapatunay na isa sa atin ang killer. How could you be so stupid not to see? She's playing tricks on us, guys. Pinaglalaroan niya tayo, sinisirahan niya yung buong squad. Hanggat nakikipag-alyansa kayo sa kanya, hindi tayo mabubuo ulit. Alam niyo, ang toxic nitong lahat. Ang toxic. Ang toxic na nito. Lahat ng pagkakaibigan natin. Bakit pa natin pinipilit pa to? Tama ka, Sugar. Who needs toxic friends? You're both hopeless. I'm just glad we're no longer friends. Anak, pupunta lang ako sa construction site. May nakalimutan lang ako. Okay, Dad. Anak, ba't mo dinidelete ang mga yan? Kailangan ko kasi ng memory, Dad, for my law books. Yana, sa akin ka pa ba magsisinungaling? Tungkol dyan sa mga feelings mo? Especially about your friends? Anak, I know when you're telling me the truth.
And I also know when you're not telling me the truth. May kinalaman ba yan sa pakikipag-coordinate mo kay Inspector? Tamang ginawa mo. Sakyan mo lang si Georgia para tulungan pa rin niya tayo mapababa ang sentensya ng estafa cases ko. But I feel terrible for what I'm doing, Dad. I mean, I feel so bad. I can't even look at Liv's photos. Para sa sarili mo yan. Para sa future mo. Para sa akin. Para hindi ako makulong. But Dad, no matter how much I justify my actions, I feel so restless. Dad, this is Liv we're talking about. Dad, nung wala kayo, siya po yung tumayong pamilya sa akin. She's not just a friend to me, she's like an ate. Do I really have to betray my friends? Isipin mo na lang, practice yan sa pagiging abogado mo. Defense attorney ka. Kliyente mo ang sarili mo. But isn't the law about finding justice? Why do I have to betray my friends, Dad? Dad, I feel so bad for what I did to Liv. Guys, alam niyo ba na patuloy na tinutugis ng otoridad si Hector Baltazar mula nang madiskubre nila ang kaugnayan nito sa pagkamatay ng MMA fighter na si Byron Alvarez. Totoo ba yan? Diyos ko, sa dinami-dami naman ng tao sa mundo. Ang tatay pa nung Liv at... Sino ngayon? Isa? Si Amelie po. Si Amelie ang pumatay sa panganay natin? Opo, totoo po yan, ma. Nakita ko, nung binuksan ng mga polis yung locker ni Sir Hector, andun yung steroid sa loob eh. Kaya hindi niya talaga madedenay. Siya pumatay kay Kuya. Hayop siya! Siya palang dahilan kaya namatay si Byron! Hayop siya! Buti na lang nagbisto yung kadibonyohan niya. Pero, hindi natin alam, baka pinagbabantaan ka rin niya. Diyos ko, salamat na lang sa Diyos at walang nangyaring masama sa'yo. Ba't talaga yung mga mayayaman? Di mo masabi kung sa ganda ng suot at pananalita ang pagiging kriminal? Iba na kasi talaga ang buhay sa Maynila. Kaya nga, dapat dito ka na sa amin. Dito ka na magtrabaho. Teka lang, ma. Kailangan ko bang bumalik? Kailangan kong makitang nakakulong yung Hector na yun. At saka, okay na lahat. May titirahan na ako. Nag-offer na sa akin si Yana. Si Yana? Oo, siya. Yung nakasama niya sa kulungan. Anak, huwag kang makikitira kay Yana. Bakit? Mabait naman si Yana eh. Eh, ganyan din naman yung sinabi mo kay Liv, di ba? Mabait, parang kapatid ang turing niya sa'yo. Hindi ka nalalapit. Di naman anong ginawa? Iwasan mo ang mga kaibigan mo, iiwasan mo si Yana. Di ba hinuhusgahan mo lang si Yana? Kilalang-kilala niyo na ba yung tao? Nag-aalala lang ako sa'yo.